Hello! Ngayon, pag-uusapan natin ang kwento ng isang bayani, si David. Alam nyo, matapos niyang talunin ang isang higante, akala mo yun na ang pinakamahirap niyang laban. Pero hindi pala. Ang pinakamalaking niyang naging kalaban, isang haring nagselos. Tara, simulan natin ang kwento. Isipin mo to, paano kung yung mismong pagiging bayani mo ang siyang maglalagay sa'yo sa gitna ng matinding panganib? Yan mismo ang nangyari sa bida natin ngayon. Okay, so ganito yan nagsimula. Matapos talunin ni David yung higante ni si Goliath, sikat na sikat siya bigla, parang celebrity status. At sa gitna ng lahat ng yon, doon niya nakilala ang isang tao na magiging best friend niya, ang anak mismo ng hari, si Jonathan. At hindi ito yung basta-bastang pagkakaibigan ha. Grabe, sabi sa kwento, parang yung mga kaluluwa nila nagkadugtong agad. Ganon kabilis, ganon kalalim. Para silang naging magkapatid sa isang iglap lang. Dahil dito, gumawa sila ng isang napakatibay na pangako sa isa't isa. At para ipakita ni Jonathan kung gaano kaseryoso yung friendship nila, ibinigay niya kay David yung mga pinakamahalagang gamit niya. Yung damit niya bilang prinsipe, yung espada niya, yung pana, pati yung sinturon niya. Imagine, isang prinsipe, ipamimigay lahat yan. Ganyan katindi ang samahan nila. Pero dito na nagsimulang magbago ang ihip ng hangin. May isang simplang kanta na narinig ang hari at yun ang nagtanim ng inggit at galit sa puso niya. Kasi nung pauwi na sila galing sa laban, sinalubong sila ng mga kumakantang babae. Ang problema, yung kanta nila ganito. Si Haring Saul daw, libo-libo ang pinatay. Pero si David, 10,000. Narinig yun ni Haring Saul at doon na siya nagsimulang magalit ng todo. Sabi pa nga mismo ng hari, "Teka, binigyan nila si David ng 10,000 pero sa akin libo-libo lang. Ano pang susunod? Baka yung kaharian ko na ang gusto niya." Dito na din nakikita yung takot niyang mawalan ng kapangyarihan at yung pagkauhaw niya sa papuri naging matinding selos. At yan mismo ang ibig sabihin ng selos o inggit, yung pakiramdam ng galit at lungkot kasi mayroong ang iba ng bagay na gusto mo para sa sarili mo. At itong damdamin na to, ito yung unti-unting lumason sa isip ng hari. Yung inggit ni Saul, hindi to simpleng tampo lang ha, naging mapanganib na galit. Humantong ito sa paulit-ulit niyang pagtatangka, nasaktan mismo si David. At hindi lang isang beses nangyari ha, paulit-ulit. Una, habang tumutugtog si David, bigla siyang hinagisan ng sibat. Pangalawa, sinubukan siyang ilagay sa isang sitwasyon sa laban para mamatay siya. Pangatlo, inutusan niya pa yung sarili niyang anak si Jonathan na patayin si David. Grabe 'di ba? At pang-apat, hinagisan niya na naman ng sibat si David. Dito na talaga na-realize ni David, okay, seryoso na to. Papatayin talaga ako ng hari. Siyempre si Jonathan, ayaw niyang maniwala na ganun kasama ang tatay niya. Sino ba namang anak ang gustong isipin yon, di ba? Kaya gumawa siya ng isang sikretong plano para malaman ng totoo at higit sa lahat para protektahan ang best friend niya. Si David kasi, sigurado na siya. Sobrang takot na niya, sinabi pa nga niya kay Jonathan, isang hakbang na lang ang layo ko sa kamatayan. Ganun na katindi ang pakiramdam niya sa panganib. So, ito yung naging secret code nila. Simple lang, titingnan ni Jonathan ang mood ng tatay niya. Kapag kalmado lang ang hari, ibig sabihin, safe si David na bumalik. Pero, kapag galit na galit ang hari, yun na ang signal. Kailangan nang tumakas ni David at wag nang babalik. So ayun na nga, dumating yung piging sa palasyo. Itinuloy ni Jonathan yung plano. At nung hinanap niya si David, doon na sumabog ang galit ni Haring Saul. Hindi na niya talaga napigilan yung sarili niya. At eto yung pinaka nakakagulat sa lahat. Yung sibat na dapat para kay David, inihagis niya sa sarili niyang anak na si Jonathan. Sa sobrang tindi ng galit niya, pati sarili niyang anak, kaya na niyang saktan. Dito na patunayan ang lahat, totoo ang takot ni David. Dahil sa nangyaring yon, naging malinaw na ang lahat. Masakit man, pero kailangan ng harapin ang katotohanan. Kailangan nang tumakas ni David para iligtas ang buhay niya at kailangan na niyang magpaalam sa pinakamatalik niyang kaibigan. At sa kanilang pamamaalam, grabe yung binitawang salita ni Jonathan. Humayo ka ng payapa. Nangako sila sa isa't isa sa harap ng Panginoon na yung pagkakaibigan nila, pati na ng mga pamilya nila, ay magpapatuloy magpakailanman, kahit na magkahiwalay sila ng landas. At yun na nga, tumakas si David papunta sa ilang. Nagtago siya sa mga kuweba.
Mula sa pagiging isang sikat na bayani sa palasyo, ngayon, isa na siyang takas, tinutugis ng mismong haring dati niyang pinaglilingkuran. Ang kwentong ito ay nagiiwan sa atin ng isang mahalagang tanong. Kung titingnan natin yung ginawa ni Jonathan para kay David, yung pagsasakripisyo at pagprotekta niya, ano nga ba talaga ang mga katangian ng isang tunay at tapat na kaibigan?